Alright mga kapatid, tungkol pa rin no dito sa Escoda Shoal na umalis na yung BRP Teresa Magbanua. Ngayon ang agam-agam natin no ng mga mamamayan, mga tol, ay baka matulad daw to no sa nangyari doon sa Scarborough Shoal noong 2012 kung saan ay nagkaroon din ng halos 3 buwan mga tol na standoff doon. Pero nung nag-withdraw tayo, umatras tayo mga tol, hindi na siya iniwan ng China at ngayon nga hindi na tayo makapasok doon at kontrolado na siya ng China. No, yun din ang pinapangambahan ng mga mamamayang Pilipino mga tol na baka matulad yun no sa Scarborough Shoal, itong Escoda Shoal na bantayan na to ng China at hindi na makuha ulit ng Pilipinas mga tol, no? Ayan sinabi rito ng Philippine Coast Guard, tiniyak nila na hindi nila papayagang makuha ng China ang kontrol sa Escoda Shoal gaya ng nangyari sa Bajo de Masinloc nang magkaroon ng standoff noong 2012. Kasunod na rin ito ng pag-alis ng BRP Teresa Magbanua sa pinag-aagawang bahura dahil sa masamang lagay ng panahon at kondisyon ng crew at barko na nagbabantay doon simula pa noong buwan ng Abril. Anyway, panoorin natin tong balitang to at bigyan natin to ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Itong balitang to ay mula sa UNTV. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Magandang hapon na Ryan. Ano ba ang pagkakaiba sa sitwasyon noong 2012 doon sa Bajo de Masinloc at doon sa Escoda Shoal? Magandang hapon. Noong 2012 kasi kung saan nagkakaroon ng standoff sa Bajo de Masinloc ay nagkakaroon na yung dalawang bansa, ang Pilipinas at ang China, sa pamamagitan ng United States at na parehas na pakas doon sa pinagkakaroon ng bahura. Okay. Dahil mahina ang boses niya mga tol, dahan-dahanin natin, paliwanag ulit natin kung ano yung sinasabi niya. Noong 2012 mga tol, nagkaroon ng standoff dyan ang China at Amerika, at ang China at ang Pilipinas mga tol. Pumagitna daw doon ang US. No, at nagkasundo ang China at ang Pilipinas na parehong lilisanin yan. Yun nga lang, tayo unang umalis, nag-comply tayo, umalis tayo, pero ang China traidor. Hindi sila umalis doon, hindi na nila binitawan yon magpahanggang ngayon mga tol. Pilipinas umalis. Ang China ay gusto natin na pagkalipas ng ilang araw, hindi pala talaga sila umalis doon sa bahura at na-control na nila yung Bajo de Masinloc. Ito namang sa Tina Shoal ay napilutang umalis itong RP Teresa Magbanua dahil nga doon sa mga circumstances gaya nung malakas ang alon sa dagat, doon sa mga yung panahon, may hindi favorable para doon sa barko dahil may butas nga at yung supply. Okay, so ito naman ang nangyari sa Sabina Shoal mga tol. Hindi katulad ng nangyari nga doon sa Scarborough Shoal dati na nagkaroon ng standoff. Dito walang standoff na nangyari mga tol. Pero sa nakikita natin mga tol, ang pinakadahilan mga tol kaya sila napilitan umalis dito, kadahilanan dahil din sa kagagawa ng China. Una-una binutas nila o hinarangan muna nila yung mga resupply boat natin o mga resupply mission natin na magdadala ng pagkain, tubig, gamot, mga essential goods para sa ating mga crew na nandoon. 63 ang nandoon mga tol. Hinarang nila yung mga barko ng ating Philippine Coast Guard kaya hindi na tayo nakapag-supply doon. Nagkaroon ng airdrop kaso hindi sapat. So, hindi na nasundan. Ewan natin kung bakit hindi nila sinundan. Alam naman nilang hindi sapat. Tapos ang nakapagpalala pa doon mga tol, binutas nila yung barko natin dahil binangga nga nila ng paulit-ulit. 3 ulit nilang binangga yun mga tol. So hindi na siya safe para sa dagat dahil nga sama-sama rin ng panahon mga tol. So napalitan silang umalis. Walang problema doon. Naiintindihan natin yon. Ulitin natin mga tol. Ang nagawa lang naman na pagkakamali ng ating Coast Guard o ng kanilang pagpapasya, nagkakaroon naman sila ng communication kailangan na po naming umalis, kulang na kami sa supply, lugaw na lang kinakain namin, umiinom na kami sa aircon ng tubig, sa tubig ulan, kailangan namin, di ba? So ang ating AFP hindi nakapagpadalang emergency resupply para makakain man lang, no? Airdrop ulit sana. Hindi nila ginawa 'yon mga tol.
No, hindi natin alam kung anong kadahilanan, siguro hindi ganun kadali, 'di ba? Ewan natin. So pangalawa noon mga tol, hindi sila nakapagpadala ng karelyebo na barko. Dapat nga ganun mga tol hindi naman talaga dapat manatili diyan ng 5 buwan eh. Lalong-lalo na kung poproblemahin pala nila resupply, 'di ba? Karelyebo. Total sabi naman ni Commodore J. Tariela, marami daw pasukan diyan eh. Eh di dun dumaan yung mga pwedeng maging karelyebo para hindi harangin ng China, 'di ba? Pero eto nga nangyari, napilitan ng umalis ang BRP Teresa Magbanwa dito sa Escoda Shoal dahil hindi na kayang gampanan ng mga otoridad yung kanilang dapat gawin na mag-resupply. Isa pa, syempre, para makapagbakasyon na rin, tagal na lang namamalagi dyan yung mga Coast Guard natin. Kailangan na rin nila makasama mga pamilya nila, lalo kung may mga anak silang maliliit. So hindi rin nagkaroon ng rotation. Diba? So hindi rin nagkaroon ng rotation. Yun yung mga nakikita natin mga tol pagkukulang. Diba? Pero hindi natin inaalis yung papurit-papugay sa kanila mga ibinigay na sakripisyo. Tungkulin nila yan, gawain nila yan mga tol. Yan ang pinili nilang karir. Diba? Kaya pinapasalamatan natin sila. Pangamba nga natin ngayon, pangamba ng ating mga kababayan, yung pag-alis nitong BRP Teresa Magbanwa doon sa Sabina Shoal, kung makakabalik pa kaya muli. Yan ang ating pinag-uusapan itong nakahapon pa, no? Makakabalik pa kaya tayo dito sa Escoda Shoal, mga tol? Tingnan natin, let's see. Doon sa Sabina Shoal o Escoda Shoal, kapag nagkaroon ulit ng deployment ng barko doon. Dahil nga yung nakaraan ay talagang pinalibutan ng mga PCG vessel at ng iba pang mga Chinese vessel yung bahura na yun. Yeah. Hindi maaaring ikumpara ang sitwasyon sa Escoda o Sabina Shoal sa Bajo de Masinloc kung saan nakontrol ng China ang lagoon pagkatapos ng standoff sa pagitan ng Pilipinas at Beijing noong 2012. Sa pag-pull out ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal, tiwala ang Philippine Coast Guard na hindi makukuha ng China ang bahura dahil... So kung tiwala ang Philippine Coast Guard na hindi makukuha ng China ang Escoda Shoal, wala tayong ibang dapat gawin mga tol kundi magtiwala din sa kanila. Sila ang nandiyan mga tol, 'di ba? Tayo naman ay nanonood lang, magtiwala din tayo sa kanila at maniwalang kayang-kaya nilang protektahan 'yan. Kahit na ito mga nakita nating halimbawa, sample, testing, mga tol. Kumbaga parang ito, tinesting lang sila sinubukan sila kung kaya nila Pero marami silang mga sablay katulad ng hindi nakapag-resupply kasi nga bantay sarado ng China. Diba? Patuloy pa rin naman silang magpapatrolya sa pinagtatalunang teritoryo. Sa paliwanag ni Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng PCG sa issue ng West Philippine Sea, higit na mas malawak ang Escoda kumpara sa Bajo de Masinloc. Mayroon itong kabuang lawak na 137 square kilometers at may dalawang lagoon kung saan bawat isa ay mayroong 5 entry points. Hindi ito gaya ng Bajo de Masinloc na iisa lamang ang entrance kaya madaling harangan ng mga barko ng China. As far as the Philippine Coast Guard is concerned, we have not lost anything. Escoda Shoal, no matter how many instances we intend to go there, we can be able to patrol and deploy our vessel. Kung nagtagumpay man aniya ang China sa pagharang sa mga barko ng PCG na magsasagawa ng resupply mission sa BRP Teresa Magbanwa, ito ay dahil alam na nila ang destinasyon ng mga barko. Sige, bigyan natin to ng reaction mga tol. No, kaya daw nagtagumpay ang China na harangin yung mga resupply boat natin dahil alam na daw ng China ang destinasyon. Destinasyon kaya naharang nila mga tol. So, what makes us think mga tol na hindi malalaman ng China ang destinasyon ng mga kung may bagong barkong ide-deploy ulit diyan, 'di ba? At kahit nasaan pa yan, sinabi na nga ni Commodore J. Tariela, maraming entry point diyan. Sa dami ng barko ng China, mga tol, pwede nilang harangin lahat ng entry point na yan, di ba? Pero hindi, sige, paniwalaan natin yung sinasabi ng Coast Guard, mga tol. Wala naman tayong magagawa di ba? Paniwalaan natin yung sinasabi nila. At sana, mga tol, at sana, wini-wish natin, mga tol, na sana mali nga talaga tayo at tama ang Coast Guard natin na makakabalik pa talaga dyan. No, kapag nangyari yun, mga tol, talagang saludo pa rin talaga sa kanila. Kaya madali para sa kanila na ito ay pigilan. If the question is, what about before?
we were not able to enter. We were successfully blocked by the Chinese Yan. whenever we do the resupply to Teresa Magbanua. It is precisely because they know where we are heading. They know that we are proceeding to Teresa Magbanua. So ibig sabihin mga tol, kapag magpapadala tayo ng bagong barko na papalit doon sa BRP Teresa Magbanua, hindi alam ng China kung saan ang papunta natin. Hindi nila alam kung saan tayo patungo. Ganun ba yon? Kaya hindi nila tayo haharangin. Diba? Kung malalaman nila kung saan tayo patungo, kung saan tayo papunta, eto yung ipapalit nila sa BRP Teresa Magbanua, harangin yan. Kasi mga tol, nanggigigil ang China ng alisin ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanua. Ang sabi pa nga nitong nakaraan, di ba, pinag-uusapan natin, hihilahin daw, pero isa yon sa mga pwede nilang gawin na hindi nila pwedeng gawin dahil pwede magkaroon ng kaguluhan dyan. Pero kung pinanggigigilan ng Beijing o ng China, na alisin ng Pilipinas itong BRP Teresa Magbanua, sa tingin mo hindi nila babantayan yan para hindi na tayo makapag-deploy ulit dyan ng mga bagong barko? Again mga tol, sana mali ako sana mali tayo. That's why they can block the Coast Guard vessels. But right now, there is no reason for us to be blocked. We can go to Skoda Shoal with such total area. Okay, so wala daw dahilan para tayo ay harangin ulit. Tayo ay maharang. Bakit? No? Tuloy natin mga tol. We can go to Skoda Shoal with such total area. And it's almost impossible for the Chinese government to block our intent to patrol the entire vicinity of Skoda Shoal. Ginawa ni Tariela ang pahayag kasunod ng... Okay. So wala daw dahilan para tayo'y harangin mga tol, no? At it's almost impossible daw sa China na papigilan tayo, no? Dahil nga sa lawak ng Skoda Shoal mga tol. Pero babalikan natin mga tol, ano ba ang reason ng China bakit nila hinaharang yung ating mga resupply boat? Ang reason nila is para hindi tayo makapagdala ng supply, mawalan ng supply yung mga crew doon sa BRP Teresa Magbanua. Walang makakain, walang maiinom. So ang mangyayari, ang tendency, mapipilitan silang umalis. Kasi yun ngayong gusto mangyari ng China. Alisin natin yung barko natin dun. Ayaw nating alisin? Eto paraan nila. Di wala kayong kakainin dyan. Diba? Wala kayong iinumin dyan. Diba? Yun nga dahilan nila mga tol Sa madaling salita mga tol, gusto nilang alisin yung BRP Teresa Magbanua sa pamamagitan ng pagharang doon sa mga resupply. Ngayon, bakit hindi nila haharangin kung magpapadala tayo ng bagong barko doon? Di pa ni bagong problema nila yon, di ba? Ewan ko kung nagigets ninyo mga tol yung logic ang pag-alis ng BRP Teresa Magbanua sa Skoda Shoal matapos ang ilang buwang pagbabantay roon. Sinasabing nagpasya ang PCG na pauwiin muna ang barko sa home port nito dahil sa kondisyon ng mga crew at barko na na-damage matapos banggain ng Chinese vessel noong August 31. Again mga tol, walang mali sa pagpapauwi nitong barko at mga crew dahil nga sa kondisyon. Again, walang mali doon mga tol. Hindi natin pinipigilan yan hindi natin kinokontra. Ang sinasabi lang natin mga tol, bakit pinaalis ng walang kapalit? Okay? Masama rin aniya ang lagay ng panahon sa lugar, kaya maging ang mga barko ng China na nagkukumpulan sa Skoda ay nabawasan rin. Okay, so masama ang lagay ng panahon, so hindi rin ligtas para doon sa barko ng Pilipinas na papalit kasi nga masama ang lagay ng panahon. Okay, sige, understood mga tol. At kahit nga daw ang mga barko ng China ay nabawasan din. Nabawasan, pero hindi totally nawala, di ba? Nabawasan lang. Sa huling monitoring ng PCG, nasa 11 Chinese Maritime Militia vessel na lamang ito at wala na roon ang mga barko ng Chinese Coast Guard, PLA Navy at maging ang kanilang hospital ship. Puti pa China, may hospital ship mga tol, no? Tayo, wala. Wala. Mahirap lang kasi tayo Pero sana mga tol, bago pa man makabalik itong mga Coast Guard nila na nanghaharang is makapag-deploy na ulit tayo ng panibago dyan. Diba? Ang mga Chinese Maritime Forces, kung ano man ang lakas ng alon, pangit na panahon na pinagdadaanan ng Teresa Magbanua when she was in Skoda Shoal, that doesn't make them invincible. Kung ano ang pinagdaanan natin, yun din ang pinagdadaanan nila. Ang pagkakaiba nga lang, sila may pagkain, may maiinom, may supply, tayo wala. Sila yun ang babangga sa atin, tayo yung binabangga. Regarding sa malalaking alon.
May hospital ship sila mga tol. If ever may magkasakit sa kanilang crew, meron silang hospital ship, tayo wala. Malakas na hangin, malakas na buhos ng ulan. This is the same thing that they have experienced. What I can say is that we have monitored also that the Chinese Coast Guard vessels who were there have also significantly diminished because of the very bad sea condition in that area. Giit ng PCG, napilitan silang lisanin ang lugar dahil sa nagkakasakit na ang kanilang mga tauhan bunsod ng kakulangan ng supply ng tubig at pagkain. Yun, di ba? Ito yung ito yung proof. Ito yung patunay na talagang, alam mo yun, hindi pa natin kaya makipagsabayan talaga. Di ba? Nagkakasakit yung ating mga crew dahil sa kakulangan ng pagkain at tubig, dahil hindi natin nasusuplayan, dahil nga yung mga boat na pang-supply natin hinaharang ng China, no? So ulitin natin mga tol, mukhang kailangan na nga talaga nating humingi ng tulong sa US, no? Sa tulad ng inaalok nila, mag-e-escort sila sa resupply. No, sa palagay ko kailangan nang tanggapin ng AFP yun. Huwag na silang pa-choosy. Gayunman, hindi anya ito nangangahulugang inabandona na nila ang Skoda. Patuloy pa rin naman ang kanilang pagbabantay sa lugar at agad rin silang magpapadala ng barko doon kapalit ng BRP Teresa Magbanwa. Pag nangyari yun, good job. Pero habang hindi pa nangyayari, eto muna tayo. Batay sa kanilang monitoring, inabot ng hanggang 4 na taon bago matapos ang reklamasyon sa ibang maritime feature sa West Philippine Sea na inokupan ng China. 4 na taon yun mga tol, 4 na taon, di natin napigilan. Reclamation of the Chinese maritime features took them almost 4 years, from 2013 to 2017. This is how long they reclaimed Mischief Reef, Gavin Reef, Quarteron, and other areas. No? Ganong katagal pero hindi natin napigilan kahit saglit. Up to 2017 daw. So 2016 meron na tayong arbitral ruling. Hindi natin napigilan. Hindi naman siguro marireclaim yan kung in just a matter of hours na wala tayo. Oo, hindi nila marereclaim yan. Totoo naman talaga. Pero syempre kapag nire-reclaim na nila, bantay sarado na nila yan. Yun ang pag nagkaiba nun mga tol. Hindi naman kasi yung mismong reclamation ng yung pagbabantay nila. Na hindi ka na makakapasok dyan, babantayan na nila ng husto yan, di ba? Yun ang problema mga tol pagbantay sarado na nila yan. Buti sana kung naikipagsabayan tayo sa kanila ng water cannon. Buti sana kung naikipagsabayan tayo sa kanila ng banggaan. Hindi naman mga tol. Tayo yung binubomba ng water cannon, tayo yung binabangga. Resupply mission, wala, di ba? Nauwi sa wala. Atras tayo. Siguro marireclaim yan kung in just a matter of hours na wala tayo. Samantala, June, nasa maayos ng kondisyon sa ospital sa Palawan yung 4 na tauhan ng Philippine Coast Guard na dehydrate dahil nga doon sa ilang araw nilang walang o kulang sa supply doon sa barko. Magkakasakit talaga pag ganun. Di ba? Mula dito sa Quezon City, balik sa'yo, June. So Ryan, ang sinasabi ng Philippine Coast Guard ay napakalawak noong area ng bahura na yon. Ibig sabihin, kahit saan maraming entrance point, pagkasakali ba halimbawa ang papadala tayo ng panibagong barko, doon din ba sa spot na yon ng Teresa Magbanwa magbabantay yung ipapadalang barko? Sabi ng PCG kanina, hindi naman kailangan doon mismo sa lugar na yon kung saan nag-umangkla yung BRP Teresa Magbanwa ay doon muli siya aangkla. Ang mahalaga kasi doon ay mabantayan ng Pilipinas yung ginagawa doon ng China. Dahil nga matatandaan mo, kaya dineploy ang BRP Teresa Magbanwa doon sa Sabina Shoal ay dahil nga nabigla tayo, nagulat tayo at mayroon ng mga nakatapon o idinamp na mga patay na coral doon. At ayon sa PCG, naging matagumpay sila doon sa 5 buwang pananatili doon ng BRP Teresa Magbanwa dahil hindi na nadagdagan yung mga tambak na corals na yon. Okay, so sinasabi ng PCG na hindi naman daw kailangan na kung saan i-deploy yung Teresa Magbanwa doon ulit magde-deploy ng panibagong barko. Pero di ba kaya nga i-deploy doon ang Teresa Magbanwa dahil doon nga nakita mga tol yung mga tambak ng corals.
So saan ka magde-deploy doon? Doon sa walang tambak ng corals? Siyempre dapat doon din sila magde-deploy kung saan may mga tambak na patay na corals dahil doon nga magre-reclaim eh. Doon nga magsisimula yun eh. So dapat yun yung bantayan, hindi yung ibang area na wala namang nakatambak, di ba? Ewan ko, alam nila yan? Yun. Ibig sabihin, sigurado ang PCG na hindi din babalik doon yung napakadaming barko ng China kung sakasakali na halimbawa, siyempre may mga intelligence yan, Ryan. Alam na alam din ng reporter nung naiisip natin, mga tol. Siyempre, parang mas madaming barko, mas mabablock sila doon, Ryan. Yun nga ang problema dyan. Nung matatandaan mo, nung nakaraang August, nung katapusan ng August, na nagkaroon ng resupply, yung dalawang 44-meter ng PCG, hindi sila natuloy dahil dumating yung ibang mga barko ng China dahil nga meron silang may mga naka-estasyon doon bukod sa mga PCG at PLA ay mayroong mga Chinese Maritime Militia na hindi talaga umaalis doon. Yeah. At meron silang mga military area dito sa South China Sea na kung kailangan ng saklolo, kailangan ng tulong ng barko na nila ay madali silang nakaka-deploy dun. Last na lang, Ryan, is sinasabi natin, ito'y para, kumbaga, naging dahilan din dahil sa panahon at sitwasyon ng mga tauhan doon sa Teresa Magbanwa. No? Hindi ba ito naman ay may possibility na may naging usapan ang both parties kaya nagkaroon ng kumbaga pag-alis doon ang Teresa Magbanwa at gayon din yung ibang mga barko ng China? Yun din yung naiisip natin, mga tol, nung kahapon. Di ba nga after magsabi ng China alisin na ng Pilipinas ang barko natin dyan, tapos bigla sila nagsabing dudurugin na sino mang bansang manghihimasok sa kanilang teritoryo at soberanya. Tapos biglang after ilang days, no, biglang nagulat tayo, umalis na yung BRP Teresa Magbanwa. Meron bang ganung possibility, Ryan? Isa yan sa tiniyak ng PCG kanina na hindi yung pag-uusap nung nakaraang linggo, nung Miyerkules, ng China at ng Pilipinas ay hindi kasama itong nangyayari ngayon. So sana, mga tol, paniwalaan natin ulit yan. Ayon sa PCG, talagang kung matatandaan mo, nakapag-air supply pa ang PCG nung nakaraan. Pero dahil nga sa sumunod na araw ay naging masama na yung panahon kahit yung chopper ay hindi na makapunta doon para makapag-supply. At yun nga, unti-unti nang naubos ang supply ng mga tauhan. Okay, so kahit yung chopper hindi na daw makapunta dahil sa sama ng panahon. Yun ang sabi, mga tol. Ng BRP Teresa Magbanwa, June. Alright, mga kapatid, yan na nga ang sinasabi ng PCG. Makakabalik daw sila dyan. So sana wag nilang ipahiya ang sarili nila, mga tol, sa mga mamamayang Pilipinong naniniwala at umaasa sa kanila na maipagtatanggol nila ang ating soberanya. Sila yung nasa posisyon, mga tol. Diba? Yung mga kritisismo naman is para din naman sa ikabubuti. Diba? Lahat naman yan kritisismo, bad criticism at good criticism, mga tol, para naman yan sa ikabubuti. At lahat naman tayo, ang hangarin natin, mga tol, is mabawi natin kung ano yung talagang sa atin. Diba? Hindi ito sa pangmamaliit sa kanila. Actually, saludo tayo, mga tol, sa kanilang mga hakbang at lagi tayo nakasuporta sa kanilang mga hakbang. Ito nga lang talaga, nagulat tayo na bigla nilang inalis itong BRP Teresa Magbanwa nang wala man lang kapalit. At ang dahilan, dahil nagkakasakit na yung ating mga crew dahil nga kakulangan ng pagkain at maiinom na tubig, na resulta ng ibig sabihin na hindi nagagawa, hindi nila kayang gampanan, mga tol, yung pagsusupply dyan. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan, mga tol? Mga comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.